Why down. does it matter? I thought we were having a nice We are. date. We are. It's okay. We are. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Bear na nagsasanay kung paano ipagtatapat ang kanyang nararamdaman sa matagal na niyang crush na si Nikki. Sinabi ng kaibigan niyang si Ian na sobrang cringe at pangit ng paraan niya. Ayon kay Ian, mas mabuting biruin niya si Nikki at tawagin itong Freaky Nikki. Pero hindi gusto ni Nikki ang palayaw na iyon. Plano ni Bear na yayain si Nikki sa kanilang trivia night pero agad itong tinutulan ni Ian. Ayaw niyang masira ni Bear ang kanilang lingguhang pagtitipon. Sabi niya, gawin na lang iyon sa ibang pagkakataon. Pag-uwi ni Bear, nadatnan niya ang kanyang pusa na patay na sa harap niya. Nakain nito ang mga gamot ni Bear. Umiyak si Bear at nalungkot ng husto. Pagkatapos noon, habang tinitingnan niya ang profile ni Nikki sa kanyang telepono, nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Nikki. Hindi niya sinabi rito ang nangyari sa kanyang pusa. Sa halip tumawa siya at nakipag-usap na parang walang problema. Tinanong siya ni Nikki tungkol sa lakad nila ng gabing iyon. Noong una ay sinabi ni Bear na hindi siya makakasama, ngunit nang malaman niyang magre-resign na si Nikki sa trabahong pareho nilang pinapasukan, pumayag siyang magkita sila ng gabing iyon. Habang magkausap pa sila sa telepono, nadulas ang kristal na kwintas ni Nikki at nahulog sa kanal. Dahil dito, pumunta si Bear sa isang kakaibang tindahan upang bumili ng bagong kristal na kwintas para kay Nikki. Ngunit wala sa mga kristal ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa halip, napatingin siya sa isang laruan na tinatawag na One Wish Willow, na sinasabing kayang tuparin ang isang hiling ng bawat tao kapag hinati ito sa dalawa. Binalaan siya ng tindero na huwag bumalik para magreklamo, dahil ang mga taong gumagamit nito ay palaging bumabalik upang magreklamo, at hindi dahil peke ito. Sa trivia night, nang pumunta si Nikki para kumuha ng inumin, sinundan siya ni Bear. Ngunit sa tuwing nagkakaroon siya ng lakas ng loob na magsalita, palagi siyang naaabala. Sa lahat ng kanyang mga kaibigan, si Sarah lamang ang nakakaalam na namatay ang pusa ni Bear. Maya-maya, sinabi ni Nikki kay Ian na ihatid na lang siya pauwi. Ayaw na niyang sumama sa susunod na bar. Kaya nag-alok si Bear na siya na lang ang maghatid. Doon nalaman din ni Nikki ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang pusa. Dahil magre-resign na siya sa trabaho, sinabi ni Nikki na gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pagsusulat. Tinanong naman ni Nikki si Bear tungkol sa kanya at kay Sarah. Halatang may gusto si Sarah kay Bear, pero kaibigan lang ang tingin niya rito. Nabanggit ni Nikki na kapag may gusto siyang lalaki, walang nakakahalata. Sinubukan ni Bear na yayain siyang makipag-date, pero hindi niya mailabas ang mga salita. Habang papaalis na si Nikki, tinawag niya itong Freaky Nikki. Night, Freaky Nikki. Nagalit si Nikki at diretsahan siyang tinanong, gusto mo ba ako? Ngunit hindi pa rin maamin ni Bear ang totoo. Pagkaalis ni Nikki, inilabas niya ang laruan at ginawa ang kanyang hiling, sana mahalin ako ni Nikki ng higit kaysa sa kahit sino sa buong mundo. At doon niya nakita si Nikki na nakatayo pa rin sa labas. Lumapit ito sa kanya at sinabing baka gusto niyang pumasok sa loob dahil namatay ang kanyang pusa. Napatingin si Bear sa laruan. Tinanong niya si Nikki kung ayos lang ba ito. Paulit-ulit siyang inaanyayahan ni Nikki na pumasok, ngunit bigla naman itong natigilan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa puntong ito ay tila ba mabilis na umepekto ang kahilingan ni Bear at hindi ito naiintindihan ni Nikki. Pagkatapos ay muli siyang nagpumilit. Pumasok siya sa sasakyan at sinabi, pumunta tayo sa bahay mo. Nagsimulang matarante si Bear, ngunit bigla namang umiyak si Nikki. Mamamatay na ang tatay ko at ayoko mapag-isa ngayon. Dahil dito, wala nang nagawa si Bear kundi dalhin siya sa kanyang bahay. Pagdating doon, sinabi ni Nikki na mabango ang bahay. Amoy ikaw. Ang sarap. Pinakakalma siya ni Bear at sinabing maaari siyang magpahinga hanggat gusto niya, ngunit hiniling ni Nikki na humiga siya sa tabi nito. Matapos ang paulit-ulit na pakiusap, pumayag si Bear. Humiga siya sa kama katabi ni Nikki. Lumapit si Nikki at ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Masaya si Bear ngunit nalilito rin. Lumapit si Nikki at hinalikan siya. Ngunit bigla itong natauhan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagsimula itong humingi ng tawad at sinabing may nakita yata siya. Isa pala itong panic attack at muli siyang umiyak. Dahil dito, naghanap si Bear sa internet upang malaman kung talagang gumagana ang One Wish Willow. Magkakahalo ang mga sagot na nakita niya. Maraming nagsasabing hindi ito totoo, ngunit marami rin ang nagsasabing gumagana ito. Nagising si Nikki at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nitong bumalik siya sa kama. Nagyakapan sila at nakatulog. Kinabukasan, nagising si Bear at nakita ang katawan ng kanyang pusa na maayos na nakahiga sa harap niya. Inayos pala ni Nikki ang isang munting libing para rito. Nang pumasok sila sa trabaho, nakita ni Ian na magkasama silang dumating.
Tinanong niya si Bear kung ano ang nangyari kagabi. Sinabi ni Bear na pakiramdam niya ay may pinagdaraanan si Nikki. Kakaiba ang kilos nito. May kanser ang kanyang ama. Ngunit ayon kay Ian, wala namang pakialam si Nikki sa kanyang ama. Ikinwento ni Bear ang kakaibang asal ni Nikki. Sa tingin ni Ian, baka may nahit-hit o nainom itong kung ano kaya ganoon ang kilos nito. Pagkatapos ng kanilang shift, kinuha ni Nikki ang kanyang mga libro sa kotse ni Bear at sumakay sa kotse ni Ian. Si Ian ang maghahatid sa kanya pauwi dahil tumanggi si Bear. Pagkatapos noon, nag-usap sina Bear at Ian sa telepono. Sinabi ni Ian na ayos lang si Nikki. Wala naman daw talagang kakaiba sa kanya. Pero eksakto noong sandaling iyon, may kumatok sa pinto ni Bear. Dumating si Nikki na bihis na bihis. Humingi siya ng tawad para sa nangyari noong nakaraang gabi at sinabing lasing na lasing siya noon. Tinanong ni Bear kung naaalala niya ang nangyari. Sumagot si Nikki na oo, pero gusto ko talaga kung ano ang meron tayo. Alam daw niyang gusto siya ni Bear. Kaya tinanong siya ni Bear, gusto mo rin ba ako? Sumagot si Nikki ng oo. Nangyari raw iyon unti-unti at hindi niya alam kung paano. Sa mga sumunod na araw, kumilos ang dalawa na parang masayang magkasintahan. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Ian tungkol dito, at hindi rin ito gusto ni Sarah. Gayunpaman, abala sina Bear at Nikki sa sarili nilang mundo. Isang araw, habang nagde-date sina Bear at Nikki, nakatanggap si Bear ng tawag mula kay Ian. Sinabi ni Ian na ganap na malusog ang ama ni Nikki, at wala itong kanser. At hindi pa katagalan, nag-uusap daw sina Nikki at Sarah tungkol kay Bear. Ayon kay Nikki, gusto niya si Bear na parang nakababatang kapatid lamang. Para kay Ian, sobrang kakaiba ng lahat ng ito. Para bang bigla na lang naging ibang tao si Nikki. At marahil alam na ni Bear ang dahilan. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Nikki. Binigyan siya ni Nikki ng regalo, isang tiger's eye na bato. Pagmamayari daw iyon noon ng ina ni Nikki bago napunta sa kanya. Sinasabing nagbibigay ito ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Bear, totoo bang may kanser ang tatay mo? Natahimik si Nikki at pagkatapos biglang nag-hysterical. No, 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 You- don't do that! I thought we were having a nice day! We are. Sit Why down. does it matter? I thought we were having a nice We are. day! We are. Then why does it matter? Kinabukasan paggising ni Bear, nakita niyang nakatayo si Nikki sa isang sulok ng silid at sinabihan siyang bumalik sa pagtulog. Pinagmamasdan daw niya itong matulog dahil cute ito habang natutulog. Nakakatakot ang eksena dahil nakatayo lang siya roon sa sulok. Biglang umiyak si Nikki. Hindi raw niya gusto ang kanyang mga panaginip. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya mahal ni Bear ng kasing laki ng pagmamahal niya rito. Dahil sa takot, tahimik na humiga muli si Bear at nagpanggap na matutulog. Pero sumigaw si Nikki, bakit hindi mo ako mahal? Nakakatakot at nakakabahala na ang lahat para kay Bear. Pagkatapos ay bigla na lang lumapit si Nikki at mahinahon humiga sa kama. Nang tangkaing bumangon ni Bear, habang naghahanda si Bear para pumasok sa trabaho, napansin niya ang kanyang buhok. Tinanong niya si Nikki, ginupit mo ba ang buhok ko? At sinabing wag na itong uulitin. Binanggit din niya ang nangyari kagabi at sinabing nakakatakot iyon. Humingi naman ng tawad si Nikki. Ngumiti siya ng matamis at nang subukang magsalita pa ni Bear, hinalikan niya ito. Hindi naka-schedule magtrabaho si Nikki noong araw na iyon kaya mag-isang papasok si Bear. Ngunit nakita niyang tinapala ni Nikki ng tape ang buong harapang pinto ng bahay. Nagawa pa rin niyang buksan ito at makalabas. Habang ginagawa niya iyon, nakatayo lamang si Nikki sa loob habang nakangiti. Sa trabaho, binuksan ni Bear ang baong inihanda ni Nikki para sa kanya. Sa loob ay may mga litrato niya, mga larawang lihim na kinunan ni Nikki. Kumain siya sa sandwich na ginawa nito. Nag-usap sina Sarah at Bear tungkol sa sinabi ni Nikki noon na parang nakababatang kapatid lang ang tingin nito kay Bear. Para kay Sarah, kakaiba rin kung gaano kabilis naging magkasintahan ang dalawa. Ayaw niyang masaktan si Bear sa anumang dahilan. At doon niya napansin ang note na isinama ni Nikki sa baon. Nakasulat doon, "What's the verdict, Kat?" Pagkakita ni Bear dito, agad niyang naunawaan ang ibig sabihin. Ginawang palaman ni Nikki ang kanyang pusa sa sandwich. Agad siyang nagsuka. Pagkatapos ng trabaho, hiniling ni Ian kay Bear na ihatid siya pauwi. Habang nasa biyahe, sinabi ni Ian, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na parang may mental breakdown si Nikki at kailangan niya ng tulong, pero ngayon bigla kang umiibig na parang walang problema. Kaya tinanong ni Bear kung bakit hindi siya inimbitahan sa party ni Ian ng gabing iyon. Sumagot si Ian, dahil malinaw na may pinagdaraanan si Nikki at parang sinasamantala mo ang sitwasyon. Sinabi ni Bear, hindi, siya nga ang hindi ako tinatantanan.
Kaya sinabi ni Ian, kung gusto mong pumunta sa party, hindi pwedeng sumama si Nikki. Boys night ito. Sasabihan ko rin si Sarah na huwag pumunta. Kung malusog ang relasyon ninyo, hindi dapat siya magkaroon ng problema sa pagpunta mo sa isang boys night. Kaya nagsimulang mag-practice si Bear kung paano siya magpapaalam kay Nikki. Doon niya nakita ang pakete ng One Wish Willow. Tinawagan niya ang numerong nakalimbag para sa customer support. Tinanong siya ng customer service kung gusto ba niyang kanselahin ang kanyang kahilingan. Sumagot si Bear ng hindi. Gusto ko lang sana itong baguhin ng kaunti. Ngunit sinabi ng support na imposible iyon. Kung may iba pa raw siyang tanong, maaari siyang magtanong. Kaya tinanong ni Bear, totoo ba ang pagmamahal ni Nikki? Pagkatapos ay sinabi niya, sige na nga, kanselahin na ninyo ang kahilingan na gawa ko. Ngunit sinabi ng support na hindi rin ito pwede. Mananatiling ganito si Nikki hanggat buhay si Bear. Mawawala lamang ang kahilingan kapag namatay si Bear. Sinimulan ni Bear na ikwento ang tungkol sa nakakatakot na asal ni Nikki. Ngunit sinabi ng support, gusto mo ba siyang makausap? Do you want to talk to her? What? Who? You want to talk to her? Who is that? Nikki? Do you want to speak to her? Pag-uwi ni Bear sa bahay, nakita niyang nakatayo pa rin si Nikki sa mismong lugar kung saan niya ito iniwan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sumagot si Nikki na hinihintay lamang niya itong makauwi. Pagkatapos ay nagtungo siya upang maligo. Mula sa labas ng banyo, sinabi ni Bear, niluto mo ba ang pusa? Hindi mo pwedeng gawin iyon. At sa sandaling mabanggit niya ang tungkol sa boys night, agad na sinabi ni Nikki na sasama siya. Ian invited me to a boys' night tonight. Sinabi ni Bear, panglalaki lang iyon. Ian said it was a boys' night. So I think maybe I'll just go. Are you okay? Biglang sumigaw si Nikki. Nang makita ni Bear na nagagalit na siya, sinabi niya kung pupunta si Sarah, sasama ka rin. Dumating silang dalawa sa party. Nagsimulang maglaro ang lahat ng Truth or Dare. Nang biglang humalakhak si Nikki ng sobrang lakas sa isang biro, napansin ng lahat na kakaiba iyon. Pagkatapos, nakakuha si Bear ng isang dare na halikan ang taong nasa kaliwa niya, at si Sarah ang nasa kaliwa niya. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nikki. Lumapit siya, hinila si Sarah palayo at siya mismo ang pumalit upang siya ang mahalikan ni Bear. Tinanong ni Ian kung ayos lang ba si Nikki, at natahimik na ang lahat dahil sa kakaibang kilos nito. Bigla siyang nawalan ng kontrol. Kumuha siya ng bote at paulit-ulit na ipinukpok ito sa sarili niyang mukha. I'm so sorry. Dinala siya ni Bear sa ospital at pagkatapos ay inuwi. Nang makita ni Nikki na malungkot si Bear, umupo siya sa tabi nito. Nagalit na si Bear at sinabi, hindi na normal ito Nikki. Pagkatapos nakiusap si Bear na umuwi muna si Nikki kahit isang gabi lang. Sinabi niyang kailangan muna nilang magkaroon ng kaunting distansya sa isa't isa. Pagkarinig nito, humagulgol ng matindi si Nikki. Sinubukan ni Bear na ipaintindi sa kanya. Gusto ko lang na maging ikaw si Nikki. I'm your freaky Nikki. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kilos nito, napagtanto niyang parang hindi na ito ang totoong si Nikki. Habang umiiyak, sinabi ni Bear na mahal niya si Nikki. Ngunit muli itong nawalan ng kontrol at nagsimulang umasta sa paraang nakakatakot. Sinabihan niya itong matulog na. Sinabi rin niyang magpapalipas siya ng gabi sa bahay ni Ian. Lalong nagalit si Nikki. Nagsimula siyang magsalita sa kakaibang boses na parang nagbabasa mula sa isang libro. Well, if I have the bed all to myself tonight, I'll lay there warm. Until slowly I feel cold. Like I walked into a freezer. My hands will feel like they're full of sand. Like when you lay on them wrong. And that feeling will slowly spread across my entire body. You're still in my heart, but you're slipping. Any thought of pain or regret will slip away like a chemical switch. Even though it's quiet in the room, somehow it gets even quieter. It's not painful. You just let go. Everything you once were. And then there's nothing. It's not darkness. No, sweetie. Darkness is a color. There's
could stay. Matapos pakinggan ang mahaba niyang pagsasalita, nakatulog na lamang si Bear sa tabi niya. Dumating ang isang mensahe mula kay Sarah, may kailangan akong sabihin sa iyo. Magkita tayo sa parke. Pagkaalis ni Bear mula sa tabi ni Nikki, nagbulong ito habang natutulog. Patayin mo ako, pakiusap. Tulog pa rin siya, ngunit ito na ang totoong Nikki. Nakikiusap siya kay Bear na patayin siya bago pa magising ang demonyo. Hindi ito pinansin ni Bear at pinuntahan na si Sarah. Tinanong siya ni Sarah tungkol kay Nikki. Sinabi ni Bear na naghihingalo na ang ama ni Nikki at iyon ang dahilan kung bakit ganoon siya. Ngunit ibinunyag ni Sarah ang tungkol kina Nikki at Ian. Ayon sa kanya, may kaswal na pisikal na relasyon sina Nikki at Ian sa loob ng 2 taon. Naniniwala si Ian na ginagamit lang ni Nikki si Bear para makaganti sa kanya. Sinabi ni Sarah, hindi ito tama. Kailangan mo ng mas kalmadong tao. Sumagot si Bear, katulad mo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Nikki at paulit-ulit na ibinangga ang ulo ni Sarah hanggang sa mapatay niya ito. Sinabi niya, pasensya na at kailangan mong makita ito baby, pero kasalanan mo rin ito. Pinakalma niya si Bear. Ayos lang. Kasalanan mo ito, pero maaayos natin ito ng magkasama. Pagkatapos, itinapon nilang dalawa ang bangkay ni Sarah. Napasigaw na lang si Bear at napaiyak siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa occult shop upang bumili ng isa pang One Wish Willow. Tinanong niya ang may-ari kung nasaan ang mga iyon. Nagbiro muna ang tindero na parang hindi niya alam kung ano iyon, ngunit kalaunan ay binigyan niya si Bear ng isa. Nang makita ang kalagayan ni Bear, tinanong siya ng tindero, ano ang ginawa mo? Sumagot si Bear, dahil sa One Wish Willow na ito, na-obsess sa akin ang isang babaeng mahal ko. Kailangan kong baligtarin ito. Pero sinabi ng tindero na hindi pwedeng humiling ng 2 beses sa One Wish Willow kaya nakiusap siya sa tindero na kung pwede siya ang gumawa ng kahilingan, ngunit nagamit na rin ng tindero ang sarili niyang kahilingan. Kaya sinubukan ni Bear na hilingin na mahalin siya ni Nikki bilang kaibigan lamang. Ngunit hindi na mabasag ang laruan kahit anong pilit niya dahil nagamit na niya ang kanyang nag-iisang kahilingan. Dumiretso siya kay Ian at sinabi ang buong katotohanan, ang tungkol sa kahilingan at sa laruan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ian. Sinabi ni Bear, gamitin mo ang laruan. Hilingin mong hindi ako kailanman gumawa ng kahilingan. Ngunit sa halip, humiling si Ian ng $1 bilyong. Biglang umulan ng pera at napaluhod si Bear. Dinala ni Bear ang laruan kay Nikki, umaasang siya ang gagawa ng kahilingan. Ngunit sumisigaw si Nikki, bakit hindi mo ako kayang mahalin? Sinimulan niyang saktan ang sarili. Dumudugo siya at patuloy na sumisigaw. I love you! Dumating si Ian sa labas ng pinto. Pagpasok nito, bigla siyang binaril ni Nikki. Pinakalma ni Bear si Nikki sa pagsasabing mahal niya ito. Nang tumayo si Bear para pumunta sa banyo, sinimulan ni Nikki na hampasin ng galit ang pinto ng banyo. Nakuha na ni Bear ang baril mula kay Nikki. Sinubukan niyang barilin ang sarili sa bibig ngunit hindi niya magawa. Kaya nilunok niya na lang ang lahat ng natitirang tableta, ang parehong mga tableta na ikinamatay ng kanyang pusa. Lumabas siya at hinarap si Nikki. Nagngitian silang dalawa. Sinubukan ni Bear na patayin si Nikki, ngunit siya mismo ang bumagsak sa harap nito. Napaiyak si Nikki. Nang itutok niya ang baril sa sarili niya, bumalik siya sa kanyang katinoan. Sa wakas ay nawala na ang bisa ng kahilingan dahil patay na si Bear. Pero sobrang bigat nito para kay Nikki dahil una sa lahat, wala naman talaga siyang kasalanan. Hindi niya ginustong mangyari ang lahat ng ito. At dito na nagtatapos ang pelikula.